What we do here is go back. So, totorno natin to. Okay, good morning mga partner. So tingnan natin ngayon yung isa na namang order natin sa online, isang package na in-order natin sa online. So ito ang description mga partner, tingnan natin muli. So order date August 6 and delivery delivered by Entrigo. So from Lazada, ang nag-deliver ay Entrigo. So ang description ng product, ito, natatakpan. Pero para makumpleto, tingnan natin. Buksan natin ngayon ito partner kung tama yung item na dineliver sa atin ni Lazada. So sabi ko dun sa nakaraang video ko, legit naman yung mga dinideliver ni Lazada on our case. So hindi ko alam kung sa ibang mga nag-o-order ay nakatanggap ng tama. Pero sa case namin, kita nyo naman ito. Isa ito sa mga in-order ko sa Lazada na ang nag-deliver ay XDE. Ito naman, ang nag-deliver ay Entrigo.
So yan yung mga item na dineliver o in-order natin kay Lazada, at lahat tulad nito ay legit. Tama yung item, yung sizes niya, yung brand nung item, tama. So this time ito naman, ang tingnan natin kung katulad rin ito ay tama ang ibinigay ni Lazada sa atin dahil online ordering tayo. At sabi ko din sa nakaraang video natin, kuminsan maganda ring bumili online. Bakit? Kasi may mga discount silang ibinibigay at maganda-ganda yung discount. Kung sa tindahan ko bibilhin ito, more or less mga 3,000 plus na to, kasi syempre papatungan pa nila para tumubo sila yung tindahan. Pero medyo mura ko lang siya nakuha. So sa more than 2,000 plus ko lang siya nakuha. So malaking tire ito ng motor. So ito naman, tingnan natin kung naka-discount ako dito kay Lazada, since iisang company lang sa online ang pinag-orderan ko. So tingnan natin mga partner. So ito na, buksan na natin para makita natin kung ano ang laman. Okay? Okay, wala nang ibang laman kundi yung box. So nakita nyo partner, very maganda ang pagkaka-package niya, kasi kahit na bumagsak siya, safe pa rin siya kasi meron siyang tinatawag na pop-up plastic na cover. So buksan natin ngayon itong pinaka main opening. Makita natin kung tama ang binigay ni Lazada sa atin at ng seller sa Lazada. Okay. Okay, maganda ang packaging niya partner. Sabi nga natin, pulido. Safe yung item. Kahit bumagsak siya. Okay, ang ganda ng yung plastic niya, buo pa oh. Partner. Pwede pa nating ipangbalot ng another item na i-deliver natin na sensitive item. So pwede pang gamitin. Ngayon, eto na yung box. So simpleng-simple lang yung box. Nothing so important naman dito kundi yung laman. So hindi na nila pinaganda yung box, ano, simple lang. Improvised box. So ayan. Pagdating sa loob, mga partner ko na mahilig mag-online buying o online shopping, ito na. Ito na. Ito na ang laman. Mainit-init pa mga partner. Nararamdaman ko yung init. Ayaw lumabas. Gawin natin. Buksan natin dito sa likod. Problema. Tapas lang natin. Okay na? Okay. Quick na lang. So, binaligtad natin partner. Ayaw lumabas dito. Gusto kong makita ng buo yung laman. This is it. Okay. Ayun mga partner. Okay pa rin yung loob niya partner. Yung magkabilang butas, meron siyang protective pop-up plastic. So safe talaga dito sa loob ng box. Tapos itong kabilang side, ayan, nandito yung isang pop-up plastic na yun. Dito naman sa kabilang side yung isa. So ayan. Ayan mga partner. So ito ang original na balot ng hub, mga partner. Ito talaga siya. Ito additional lang to protect the item inside the box. At kung papansin niyo, outside the box, ito yung nakita natin. So, very protective yung item niya. Ngayon, tingnan natin yung item kung eksakto. See, yan. So, ito na yung order natin mga partner. Based dun sa description, basahin natin. Ayun. Tutukan mo. Autumn will have motocross dirt street bike, aluminum CNC front
front hub and rear hub from Honda. For Honda, CRF 250X, CRF 450R, CRF 450X. So yun yung mga pwedeng gamitin na motorcycle sa hub na ito. At based dun sa description, mamaya i-check ko kung yung distance ng butas from here to here ay tama based doon sa description doon sa online item. So yung distance ng nito tsaka dito. At ganun din yung distance from here papunta dito sa katabing butas. And of course, yung butas, yung diameter o yung sukat ng butas dito sa loob ng kabitan ng bearing. Ganun din dito sa kabila, mga partner. So titingnan natin yung distance ng butas. Kabitan naman ito ng sprocket. Dito disc brake. Yung apat na to, disc brake dito. Dito naman sa kabila, sprocket. So yan. So pag kinabit natin yan, mga partner, so ito, ganyan. Nakabit natin siya dyan sa loob nung rim. Kinakapitan ng spoke. So kapalit nito ito. Pero hindi natin ikakabit itong rim. Meron tayong ibang rim na ikakabit sa kanya, mga partner. So para makita nyo kung ano yung rim na ikakabit natin, pakita ko sa inyo, mga partner. So ayan. Okay, mga partner, ito na yung ating biniling hub, rear hub. Ito naman yung rim na pagkakabitan. So ganyan ang forma, mga partner. So yun, totorno natin to, lalagyan natin ng mga hub nya, ng mga spoke nya. So yan na yung posisyon nya, partner. Okay, mga partner, good day. So ngayon, 1 week ago na nang matapos natin yung ating conversion from drum brake to disc brake. So yung huli natin video doon sa ating unboxing, pinakita ko yung gulong, yung tire, yung rim, at sinabi ko na ipapakita sa inyo kung paano natin pakabitan ng spoke yung rim plus yung pagkakabit ng gulong. Pero dahil sa masyadong abala, marami tayong ginagawa at iba pang mga bagay, pinakabit ko na lang yung spoke sa labas. At yung gulong, tinry kong ikabit, pero dahil first time tayong magkabit ng gulong, nahirapan tayo. Hindi pa natin nakuha yung talagang tamang paraan ng pagkakabit. So may mga paraan paano ikabit yung gulong at nakita namin na hindi basta-basta ang pagkakabit. So hindi easy lang ang pagkakabit ng gulong, at ganun din lalo na ang pagkakabit ng spoke dito sa rim. So ngayon, nakita nyo, nakakabit na siya ngayon. So sabi ko nga, 1 week ago na, simula nang matapos kong ikabit itong conversion natin. So kung nakita nyo, mayroon ditong bracket, tapos mayroon pang isang bracket na manipis dun sa loob. Yung original bracket, ito, at yung isa naman ay mayroong manipis na bracket na ginawa kong double sa kabitan. Ang dahilan para magsilbing spacer na rin siya doon, para umeksakto sa middle yung balance nung caliper, nung brake pad, at saka doon sa disc. So yun yung reason kung bakit nagkaroon ako ng doon. Dalawang magkapatong na bracket, isang manipis, isang makapal. At the same time, pampatibay na rin siya ng bracket na ito. Tapos yung caliper na ginamit ko rito, mapapansin nyo sa video, meron akong ipapakitang ipa-flash na pictures nung kinakabit ko pa lang siya. So nagkaroon kami ng mga trial kung anong posisyon ang pagkakabit nito, kung dito ba hindi maganda. So ito ang magandang posisyon. Maganda nga kung medyo nabababa pa ng konti ito rito,
para, at saka ito bumaba pa ng konti para mas maganda ang kapit niya. So ito yung tamang posisyon na magandang ilagay ang caliper. And then yun namang hose, mapapansin nyo, since ang hose niya ay going straight papaganon, hindi siya pababa, pwedeng palitan ito ng hose ng mga modelong hose ngayon na kulay puti na parang nylon, na diretso na dito sa baba tapos gagapang na papunta doon sa pump. So mahaba ng konti yung pump. Alam nyo guys, mga partner, old stock ko ito. Pinagpalitan ko ito noon doon sa dati kong XR200. So ngayon ikinabit ko dito. So very useful. Hindi sayang yung gamit. Very useful. Eka nga. Yung pump, lumang pump din ito. Old stock na to mga partner. Kung nakita nyo yung pump, old stock din ito, hindi ko to binili. Nabili ko, oo, sa isang user, sa isang rider na luma rin. Dati niya nang gamit. Plus, naglagay lang ako ng bracket. So kung makikita nyo yung bracket natin, yung bracket na to ay ganito kakapal. Ganito ang lapad niya. Mas mahaba siya hanggang dito. So nagkaroon tayo ng konting technicality doon. Binaluktot natin, tinabas natin para maikabit dito sa pedal, sa kabitan ng pedal niya. Tapos ikinonekta natin siya dito. Dito tayo nagbutas para ikabit yung tinatawag na oil pump niya. And then yung rectifier ng stoplight, the same pa rin ang pagkakakabit. Binago ko lang yung holder, ginawa ko na lang spring. Plus, yung spring dati pa rin, naglagay ako ng maliit na bracket para dito sa holder dun sa pedal. At yung pedal, hindi na bago mga partner. Ang ginawa na lang natin, nag-create ako ng extension. Idinaan ko pa rin dun sa original na nut ng pedal. Tapos, ginamitan ko na lang siya ng mahabang tornilyo, screw. Tapos nagbutas ako ng isa rito para magkaroon ng lock at ng hindi moving yung ginabit nating extension arm doon sa pedal. Yung extension arm natin, makikita nyo, kinarve ko dito, hinabaan ko na. Hindi ko na muna pinutol para kung sakali magkakaroon ako ng changes sa posisyon ng pump, pwede ko pang magamit yung konting adjustment na ito na extension. So, pwede kasing mabago to kung depende sa observation ko. So, 1 week pa lang siyang natatapos na ikabit ko. So far, so good yung pagkakakabit. Ayan, kung napansin niyo, yan yung ikot na. Malakas mga partner ang pagkakagawa natin. Okay siya, maganda. Maganda yung balance ng disc pad niya. Nung disc dito sa pad, brake pad. So ito, lang. Okay, tagalan mo ng konti. Ayan, so ayan, nakita nyo mga partner, hindi madaling mag-convert from drum brake to disc brake. Dito naman, ang mga binago natin dito, syempre gulong, rim, spoke, plus itong hub. So kung makikita nyo mga partner, yung hub ko pang CRF, aftermarket hub ito na in-order natin sa online, no? Aftermarket hub. So mayroon lang siyang 16 hole siya, 8 holes dito, 8 holes din sa kabila, make it 16 holes. 32 holes dapat ang rim natin, pero kasi yung rim nabili ko na to, stock ko na siya na rim, ay 37 holes, 32 holes, hindi, 34 holes, 30, lahat 32, pero yung hub 32, 16, 8, 8, oo, 16, 32 okay, 32, pero may mga butas dito na hindi natin nalagyan ng spoke, pero okay naman, basta't magaling yung nagtotorno ng rim, makukuha naman yung balance. Anyway, hindi ko naman to ginagamit sa extreme riding ng trail o motocross.
kumbaga parang service ko lang din ito, street riding lang siya ngayon. Sometimes nagtitrail kami sa mga rough road. O maganda na siya, pwede na siya. Ingatan na lang. Yan, so yan, ganyan mga partner. Yun, kita nyo mga partner, ang ganda. So 1 week ko na siyang na-testing, and today, na-testing ko siya for 100 km ride, street riding. From 90 to 100 kph na takbuhan. Tinesting ko siya. So okay na okay mga partner. So kung nagustuhan nyo ang video na to at gusto nyo ring mag-convert, pwede nyo gayahin yung mga ginawa natin dito. Actually, pwede nyo ring baguhin yung brake pedal nyo. Pwede nyo palitan yung brake pedal. Yung original na racing pedal na meron ng extension dito sa likod, ay ayoko na kasing madagdagan yung expenses natin. Kumbaga parang original lang din siya. Pwede mo siyang ibalik sa original na drum brake, kaya wala akong binago. Kahit na itong rectifier ng ano natin, ng brake light, stop light, hindi ko binago yung posisyon. Diyan ko pa rin siya nilay. Ang binago ko lang mga partner, yung spring nung brake. So nakita nyo yung spring, nandito na siya. Naglagay ako ng ayun, yung tornilyo dito. Nagbutas ako dito sa space na to na wala namang nakalagay. Ayan, nakalagay dito. Meron akong nut dito. Ayan, binutasan ko dyan. And then gumawa ako ng maliit na arm. Binutasan ko. And then doon ko na kinawit yung spring na ito na dati dito nakakabit. Yung spring na yan. Dito dati nakakabit. Ito. So, yan. So, makita nyo to dyan sa video. Ipopost ko ito para makita nyo. Pasensya na kayo, hindi ko na pinakita yung paggawa. Kasi napakahirap maggawa dito dahil hindi naman ako kumpleto ng gamit. Kumbaga, nagtiyaga ako kung ano yung meron ako. Katulad nito. Yan. Naka-order ako ng bagong ganito kasi na-break yung isa kong wala tayong ganito, kaya yan. Nagdagdag ako. Tapos yun ang mga aking bench vise nasira. Yeah, na-break yung ating bench vise, kaya ingat din sa pagbili sa online. Pwede namang ma-select yung bibilhin nating item. Pero ito sa isang ito, hindi ko na siguro ito na-check, kaya ayun, nasira siya, na-break siya dun sa pinaka-neck niya. So ginamit ko to, matinding pukpukan, habang ginagawa ko yung mga pyesa na iba. So ito yung ibang natin mga pyesa. So ito yung nakita nyo. Ito yung brake shoe nung stock natin. Buo pa rin siya. Kasama na yung spacer niya dito. So yan, kasama na to. So wala tayong binago, kundi inalis lang natin to, pinalitan natin ng hub. At ito naman yung stock natin. Ayan. So luma na yung tire natin dito. Ito yung rim natin. Tayo na ang nagtanggal ng rim. Pinagpraktisan natin magtanggal para matuto tayong mag-DIY ng pagkakabit at pagtatanggal ng gulong dito sa rim. So buong buo pa rin siya mga partner. Buong buo pa rin siya. Gagawin natin sa i-convert ko rin ito sa disc later. Pakikita ko rin dito sa video. Makikita nyo sa video. Gagawa ako ng panglagay dito kapalit ng brake drum para maging disc brake din siya. So for the meantime, yun muna ang ginamit kong disc brake para meron tayong reserva. So yan mga partner. Sana ayun, ginamit din natin yung welding. Meron tayong inispat ng konti, pero napaka minimal lang nung inispatan natin para sa isang pyesa na kinonvert natin. Yung holder lang ng yung bracket lang ng pump, pagkakapitan ng pump. So yun lang ang ginamit natin. So yun lang mga partner ang ginawa natin. Plus nagpatorno lang tayo sa machine shop nung shafting. So kung nakita nyo, itong stock nito 17mm ito. Yung hub natin pang 25mm kasi pang CRF at saka pang CR 125, 250R tsaka 250R na production bike, yung ating aftermarket na hub. Ayan. Pang CRF yan mga partner. Pang CR 125, 250, 450. Kaya yung kanyang hole o yung butas niya ay 25mm. Compare dito sa stock,
17 mm. O nagpatorno ako ng shafting sa loob para sa 17. So ang ginamit natin stock na ehe. Stock na ehe ang ginamit natin mga partner. Yan, nakita nyo walang pagbabago yan. Doon sa kabila, nakikita nyo rin. Walang pagbabago. Stock. 17 yung ehe, 17 din yung stock, pero yung hub niya 25. Ayun yung pinatorno natin. Ito. Itong shafting, diretso spacer na. Ayan, kung nakita nyo yan, yan na yung pinaka-shafting niya, papasok yan doon sa gitna, hanggang gitna, tapos straight na dito sa spacer na siya dito, and then dito naman sa labas, sa left side, yung shafting diretso sa gitna, magsasalubong sila doon, yung dulo niya, eto na, pinaka-spacer na natin dito sa side. So, walang nabago sa ehe natin. Siya pa rin yung ehe natin. Tama-tama naman yung gear, ang tawag dito, sprocket, sakto yung butas ng sprocket. 6 stud. Tapos doon naman sa disc, in order natin yung disc sa online. Papakita ko sa video ito yung picture nito. In order natin to sa online. Yan, 4 na tornilyo, 4 studs. Ayan. So, 2 Allen at saka 2 open wrench ang kinabit kong tornilyo. So, yan mga partner. So, kung nagustuhan niyo yung video ito, pakisuyo, like and share na lang, and hit the notification bell natin para sa susunod na mga video, kayo ang unang makakapanood ng mga video na i-upload namin. So, yan mga partner. Okay. I-walk through mo. Ang galing ko na ito. You like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you Oh, ayun mga partners, ite-testing ng aking tatay ngayon yung ginawa niyang rear brake. Yan, testing niya po. You like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the team. You see that better than trees. You like a lonely man. Without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. So, yan. You're the one who can make me happy. Ayos na testing ng father dears. Malakas na kape. You know you're in love when you come for the sea. Because we are the team. You see that better than trees. Vlog na to. Ano sasabi mo sa prenong bagong gawa, Dad? Okay na mga partner, malakas. Nakita nyo naman, ayan oh. Wow, haba. Yan yung kinamutan ng gulong mga partner. Wow, haba. Malakas siya. Oh. Ganda yung kinabit nating disc. Ako ganon. Hindi kumakas. First time namin yung para malaman nyo. Yan, kita nyo naman ng mga partner. Okay na. Okay na. Okay na mga partner.